praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating ginugunita, pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng mga martir, si San Carlos Lluanga at ang kanyang mga kasama. Ayaw natin masaktan sa buhay. Ayaw natin mabigatan. Umiiwas tayo sa hirap. Pero kapag ikaw ay nagmamahal, hindi mo maiiwasan na ikaw ay masaktan, ikaw ay mahirapan. Pero pag ikaw ay nagmamahal, kahit na nahihirapan ka, may tuwa pa rin, may kapayapaan sa iyong puso. Kaya huwag nating hilingin na maalis ang hirap, ang bigat ng buhay natin. Sa halip, hingin natin sa Diyos na dagdagan pa niya ang ating pag-ibig, ang ating pagmamahal, ang ating malasakit. Mahirap magmahal kung makasarili ka. Mahirap umibig kung may kataasan ka ng loob. Kaya nga sa banal na misang ito, hingin natin sa Diyos na patayin niya ang ating pride, ang ating kataasan ng loob. Matuto tayong magpakumbaba para tayo pa ay mas pagpalain ng Diyos. At para tayo po ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Pagkaloob mong iyong mga pinagpunlang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus, upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo, na minamahal kong anak. Sumainyo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin, araw-gabi. Dahil dito, ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos,
kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ihayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang mga Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, nila. Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at may iwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Ngayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay,
namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi nyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganitong nasusulat sa sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba merong sikreto para hindi ka magalit? Para hindi ka agad ma-offend? Para hindi ka agad mainis sa ibang tao? Meron pong isang sikreto para palagi kang maging masaya. Merong isang sikreto para palagi ka ring maging payapa at focus sa iyong buhay. Ano po ito? Ito po tandaan niyo. Huwag kang gumawa ng opinyon. Do not have any opinion about anything. Ang sabi po ng matalinong emperador, si Marcus Aurelius, may kapangyarihan ang tao para hindi magkaroon ng opinyon sa lahat ng bagay. Dahil kapag meron kang opinyon, palagi kang maghuhusga. Di po ba? Kapag palagi kang naghuhusga, wala kang panahon para magmahal. Kapag wala kang pagmamahal, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging payapa. Amen? Subukan niyo po. Kapag nagbabasa kayo ng news dyan sa Facebook, pag nakakarinig kayo ng balita sa TikTok, alisin niyo muna yung opinion. Huwag kayong gagawa ng opinion sa politika. Magiging tahimik ang maghapon mo. Amen? Huwag ka munang gumawa ng opinion tungkol dyan sa asawa mo. Sinasabi mo, iloloko ka niya, hindi ka niya mahal, pinagpalit ka niya, hindi ka niya gusto. Pag wala kang ganyan na opinion, matatapos yung trabaho mo. Di po ba? Huwag ka munang gagawa ng opinion tungkol sa tingin ng ibang tao sa'yo. Na chinichismis ka, sinisiraan ka, sinasabihan ka ng masama. Anong mangyayari sa'yo pag wala kang opinion tungkol sa kanilang sinasabi, tungkol sa kanilang ginagawa? Magiging masaya ka. Magiging magaan ang pakiramdam mo. Di po ba? Mga kapatid, hindi naman po lahat ng ating mga karanasan kailangan nating husgahan. Hindi naman lahat ng mga bagay ay kailangan bigyan mo ng opinyon. Kung babawasan natin ang ating paghuhusga, kung aalisin natin ang opinyon sa ating isip, makikita mo, gaganda ang buhay mo. Di po ba? Liliwanag ang tingin mo. Remember, an opinion is not a fact, even if you strongly believe on it. Hindi naman po nagiging katotohanan ng isang opinion dahil talagang matindi ang iyong paniniwala dito. Ang nakakatawa sa Ebanghelyo, yan yung ating narinig. Ang mga Saduceo may opinion. Ang paninindigan daw nila, wala daw muling pagkabuhay. Ang paniniwala po ng mga Saduceo, natatapos ang buhay sa kamatayan. At dahil po, kumbinsido sila, tama sila, gumawa po sila ng isang komplikadong tanong para bitagin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero napansin niyo, ang ganda ng sagot ng Panginoon natin sa kanila. Sabi, maling-mali kayo. You are greatly misled. Sa madaling salita, mali ang direksyon nyo. Mali ang paniniwala nyo. Hindi naman po sinabi ni Jesus na masama sila
Ang sinabi ng Panginoon, mali sila. Naliligaw sila. Bakit sila naliligaw? Pinaliwanag din ng ating Panginoon. Because they neither know the Scripture nor the power of God. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hindi rin nila kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, yan ang problema ng napakaraming tao ngayon. Marami pong naliligaw. Hindi dahil sa maling impormasyon. Maraming naliligaw dahil sobrang tiwala sa maling opinyon. Amen? Sinasabi ng iba, sa tingin ko, hindi na ako makakabayad ng utang. Palagi na lang akong mahirap. Sa tingin ko, hindi na ako gagaling. Mamamatay na lang ako. Sa tingin ko, hindi na magbabago yung asawa ko. Ganyan na talaga. Sa tingin ko, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Suko na tayo. Hayaan na lang natin sila. Talagang lahat ng mga politiko nabigyan ng maleta. Mga kapatid, yan bang katotohanan? O baka opinyon mo lang yan? Ano sinasabi ng Panginoon sa Biblia? I know the plans that I have for you. Para mawala ang opinyon mo, mas makinig ka pa sana, unawain mo ang salita ng Panginoong Hesukristo. Dahil sino ba si Jesus para sa atin? Hindi po ba siyang katotohanan, siyang daan, siyang buhay? Maraming beses, ang opinyon mo ay bunga lang ng iyong sugat, iyong takot, iyong galit, iyong limitadong karanasan. Aminin mo kapatid, hindi naman lahat alam mo Di po ba? Pero yan ang problema na napakarami sa atin. Meron lang napanood agad sa TikTok, sa Facebook, agad pinaniniwalaan. Hindi po ba? Bago ka maniwala, sino pang Poncio Pilato nagsasalita dyan sa social media? Kapatid, nakikinig ka ba sa Diyos? Ang Diyos, siyang nakakakita ng mas malayo. Ang Diyos, alam niya ang lahat. Ang Diyos, nakakaalam ng mas nakakabuti sa'yo. Yan dapat ang binibigyan natin ng oras at panahon. Di po ba? Tandaan niyo po itong kasabihan. Do not believe everything that you think. Huwag mong paniwalahan lahat ng pumapasok sa iyong kaisipan. Minsan, nasa isip natin, parang basag na salamin. At kapag basag ang salamin, baluktot ang iyong nakikita. Di po ba? Kapag puno ng takot ang iyong puso, kahit na mabuting tao na, nagsasalita, paghihinalaan mo yan. Kapag puno ka ng galit, kahit na pagmamahal, nagmumuka pa rin pag-atake sa iyo. Kapag puno ka ng sugat, sakit ng loob, kahit na merong pag-asa, mukha pa rin imposible para sa iyo. Kaya hindi po sapat na meron kang opinyon. Hindi sapat na meron kang pakiramdam. Ang kailangan natin ay katotohanan. At ang katotohanan na yan ay hindi lang po ideya. Ang katotohanan para sa ating mga Kristiyano ay isang persona, si Jesus. Tandaan natin, anong sinabi ni Jesus? I am the truth. Hindi po sinabi ni Jesus na, I know the truth. Mga kapatid, kapag ang opinyon natin ay sumasalungat sa salita ng Diyos, dapat baguhin natin ang ating sarili, ating pag-iisip, hindi ang salita ng Diyos. Ang dapat baguhin natin, ating pag-iisip. Marami po mga tao kasi nagsasabi, pakiramdam ko, hindi ako mahalaga. Pero anong nakasulat sa Biblia? I formed you in your mother's womb. You are precious in my eyes. Maraming mga tao nagsasabi din, pakiramdam ko, mag-isa ako. Pero anong sabi ng Diyos? I am with you until the end of time. Hanggang katapusan kasama mo ako. Ang kapatid, ang pinakamalaking pagkakamali natin sa buhay ay hindi naman yung makagawa tayo ng maling desisyon. Ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay ay yung ginagawa mong Diyos ang iyong opinyon. Amen? Kapag ang opinyon natin ay palaging nasusunod, unti-unti tayong lumalayo sa Diyos. Pero kapag ang salita ng Diyos ang sinusundan natin, hindi man natin maiintindihan ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, pero hindi tayo maliligaw.
Meron pong isang kwento tungkol po sa isang aso. Naglalakad siya sa tabi po ng ilog, may dala pong buto. Tuwang-tuwa itong aso, kakainin niya yung napakalaking buto na kanyang nakita. Pero napatingin daw po yung aso doon sa tubig. At anong nakita niya? Yung reflection niya. Akala nung aso, ibang aso yung nandun sa tubig. Akala nung aso, paniniwala niya, yung aso doon, kukunin niya yung buto niya sa kanyang bibig. Yan na po ginawa ng aso. Tinahulan niya, inaway niya yung aso doon sa tubig. Yan ang nangyari. Nahulog niya tuloy yung kanyang buto. Di po ba? Galit na galit. Ito pong aso. Kaya anong ginawa? Sinusunggapan, inaaway, kinakagat yung aso, nakikita niya doon sa tubig. Buong maghapon po niyang ginagawa ito. Hanggang napagod yung aso, namatay. Mga kapatid, tignan niyo na. Ang opinyon, ang akala ay isang magnanakaw. Nung biyaya, nahawak mo na. Maganda pong pagmunihan, magandang itanong sa ating sarili, ano po mga opinyon o mga akala mo na nakakasira ng iyong tuwa at kapayapaan? Ano yung mga kwento na paulit-ulit mong sinasabi sa iyong sarili, pinaniniwalaan mo, hanggang yan ang naninira na ng iyong galak, ng iyong tuwa. Baka pinaniniwalaan mo, hindi ka na makakapagpatawad. Samantalang ang Diyos, handang magpatawad kapag humihingi ka ng tawad sa Kanya. Baka ang paniniwala mo, huli na ang lahat. Samantalang ang Diyos, hanggang humihinga ka, may pag-asa pa, tutulungan ka niya. Nasisira tayo dahil sa maling interpretasyon natin sa realidad. Baguhin mo ang iyong pag-iisip, magbabagong iyong buhay. Amen? Hindi po tayo pinapatay ng katotohanan. Pero pinahihirapan mo madalas ang iyong sarili dahil sa iyong maling akala. Amen? Tandaan niyo po yung napakagandang kasabihan that we suffer more in our imagination than in reality. Hindi naman ang ibang taong nagpapahirap sa iyo eh. Ikaw, sa iyong maling pag-iisip, ikaw ang dahilan ng iyong paghihirap at pagdurusa. Di po ba? Mas marami tayong paghihirap galing sa ating pag-iisip kesa sa tunay nating nararanasan sa buhay. Kaya nga, bago mo paniwalaan yung boses sa iyong isip, itanong mo muna sa iyong sarili, ito bang aking naiisip? Opinion lang ba? O katotohanan galing sa Diyos? Dahil po ang opinion ay maaaring mali, pero ang Diyos hindi kailanman nagkakamali. Ang opinion nagbabago, pero ang salita ng Diyos nananatili. At kung may paniniwala ka sa buhay, sana mas manalig ka pa sa Diyos kesa dyan sa iyong mga takot. Mas mabuting paniwalaan mo ang Diyos kesa dyan sa iyong sakit ng loob. Mas mabuting maniwala ka sa Diyos kesa dyan sa mga negatibong opinion mo. Dahil marami po mga tao ang nawawala ng tuwa dahil ginagawa nilang katotohanan ang akala nila. Kaya sa banal na misa pong ito, hilingin natin ang biyaya na magpakumbaba. Magpakumbaba ka. Hindi naman lahat ng iyong naiisip tama. Hindi naman lahat ng iyong nararamdaman ay katotohanan. Minsan, kailangan lang natin sabihin sa panalangin, Panginoon, baka mali ako. Pero alam ko, ikaw ang tama. Turuan mo akong makita ka. Turuan mo akong mas mahalin ka pa. At naway paniwalaan ko ang iyong katotohanan higit sa aking mga opinyon. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin sa Diyos, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Ang mga Kristiyano saan man naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos, sabihin natin ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay at bukal ng buhay. At ang lahat ng pag-iral, pakinggan mo ang aming mga panalangin, tinataas namin sa iyo sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kami naghahain ng mga alay at nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan, naway kami makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Carlos Liwanga at ang kanya mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig na may paninindigan. Ikaw ay pahayag kahit na sila'y namatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap ng iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi na igupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo nang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig. Sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nung minsan po, habang ako ay nagko-computer, bigla na lang po itong tumigil, nag-freeze, nag-stock up. At nagtanong po ako sa aking kaibigan na eksperto sa computer, anong kailangan kong gawin? Sabi niya, Father, kailangan bawasan mo yung mga nakabukas na program. Baka kasi marami sabay-sabay gumagana. At napaisip ako, hindi ba ganyan din bakit sumasakit ang isip, ang ating ulo? Bakit bumibigat ang ating puso? Dahil sabay-sabay tumatakbo lahat ng ating mga inaalala, lahat ng ating mga iniisip. Tandaan nyo, isang sikreto para maging masaya, para hindi ka agad magalit, para hindi ka mainis, para maging payapa ka, huwag ka munang gumawa ng opinyon. Ang opinyon gawa mo lang. At hindi ibig sabihin na nararamdaman mo, talagang pinaniniwalaan mo, na ang opinyon nagiging katotohanan na. Isa lang ang katotohanan, si Jesus. Ang salita ng Diyos. Subukan niyo po, ano man mangyari sa maghapon na ito, ngayong linggo, pag meron ng militaw dyan, naiisip mo, may mga bumubulong, patahimikin mo muna. Isang tabi mo muna, sabi mo, shh. Kasi, pag malinis ang isip mo, matalas ang isip mo. Pag malinis ang puso mo, magaan ang loob mo. Di po ba? Kapag may opinion ka, ikaw ay naghuhusga. Kapag marami kang opinion, mapagmataas ka. Di po ba? And remember that when you love, it means you do not have any opinion about your loved one. Mahal niyo yung mga anak niyo, apo niyo. Di ba tanggap niyo sila kahit sino pa ba sila? Di ba tanggap niyo sila kahit ano pang mangyari sa kanila? Pero sinasabi mo, mahal mo yung asawa mo, nagkamali lang. Bakit naiinis ka sa kanya? That is not love talking. That is pride already talking. Kaya, pagdasal natin, naway maging mas malakas ang boses ng katotohanan kaysa sa ating mga opinion. Tama na muna yung mga negatibong naiisip mo. At para maalis yan sa iyong isip at puso, dagdagan mo pa, papasukin mo ang salita ng Diyos. Yang assignment ko po sa inyo, Mag-memorize naman kayo ng isang pangako ng Diyos mula sa Biblia. Ano yung favorite Bible verse nyo? Ulit-ulitin nyo. Pag kayo ay natutokso na magkaroon ng opinion sa politika, sa ating bansa, opinion dyan sa iyong mga kamag-anak, opinion dyan sa kalagayan at sitwasyon nyo sa buhay. Instead of thinking about these things, think about God's word, God's promise to you. Pag yan ang binabalikan mo, magkakaroon ka ng buhay, kapayapaan, at galak. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.